beloved Boss Mike Cervera. Ito na, Diyos ko po. Pakinggan nyo maigi to, ha? Pakinggan nyo maigi. Ferdinand Marcos Sr., for all his many shortcomings, meron din siyang objectively, I'm looking at him. Nung dulo na, February of 1986, nung sinabihan siyang Tumanda bigla si Vic Rodriguez. Dati nang nakikita ko to sa headquarters. Oo eh. Taraki. Ngayon parang stress na. Mukhang mauubos na pera. Sige, tuloy. cut clean. Doon mo makikita, sablay-sablay na, ensembles na ang ating bansa, yet he cut clean, he stepped down. Dahil nasiisip niya siguro na hindi na siya mabuti sa Pilipino. At kung dan natin susundin na kung ano yung puno, siya rin ang bunga, sana, sa aspeto ngayon, positibo yan na hindi na ako mabuti sa bansa, I'll step down, alis na lang ako. That was the puno nung Parang gusto niya sabihin, mga kababayan, gayahin mo yung tatay mo. Oo. Diba? Diyos ko po. 1986 noong February. We'll see if the bunga on that positive appreciation of things will step up and do the supreme sacrifice and follow the footstep of the father. Kita mo? Alam mo, Vic Rodriguez, ang tao sinilang na magkakaiba. Kahit pa sa iisang sinapupunan ng galing ang tao, magkakaiba ng mga utak yan. Hindi mo po pwedeng saklawan kung ano yung mga magiging desisyon nila sa mga buhay nila. Naniwala ka naman sa Diyos ko, may nagpasa nga sa akin, fake news eh. Ano ba yung sabi sa akin dito? Kayla, pakinggan mo lang ito pakinggan nyo lang ito yung sa akin, message sa akin. Kanina, ano ba yung message niya sa akin? Nasaan na? Ano sabi? Marcos overruled his wife. He chose to keep the funds at the finance room. The funds stayed there until October. Or about a month after Rodriguez left his post. Where these are now? Nasaan na daw ngayon yung mga pondo? Nobody knows for sure. Ang sabi dito, alam nyo kung ano sabi? Ito. Campaign funds yan, eme. PCO office na yan. Noon. Si Vic Rodriguez naman PCO office na yan noon Diyos ko po. So fake news si Rodriguez. Di ba? Sabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala basta-basta. Hindi porke sinabi ng idol ninyo, paniwalaan ninyo. Kita nyo yung tsura, stress na. Sa tingin nyo, mananalo to? Malabo. Baka nga hanggang 5 lang Hanggang 5. Pang 5, pwede ito Alam nyo, kasi, masyado na kasing ito si Vic Rodriguez, masyado itong galit kanino kay First Lady. Bakit? Hindi nyo alam Alam nyo ba na pinapili yan? Kailangan mamili ni Pangulong Bongbong Marcos kung noon, nung umpisa pa lang si Pangulo. Jingkoy. Ito siguro, kung inyo ako nasubaybayan, umaakyat pa ako sa live ng mga ibang naliligaw. Ng mga vlogger, ayun, hanggang ngayon, wala nang mga career. Tinigil ko ng pagbablog, nagtuloy-tuloy sila, ayun, wala na silang career. Ngayon, mga kababayan, eto na. Sinasabi ko na noon, na talagang merong, dalawa na grupo. Grupo ni Vic at grupo, etong isa na sinasabi nila si First Lady. Alam nyo mga kababayan, kayong mga lalaki dyan, ang mga asawa nyong babae, abay hindi kayo ipapahamak niyan. Pero, ang ibang tao, bakit Boss Mike nasabi mo, ng asawang babae hindi kayo ipapahamak? Sino ba
may gustong ipahamak ang kanilang mga asawa. Ha? Kayong mga babae, papahamak nyo ba yung mga asawa nyo? Siyempre, hindi. Bakit? Una, pamilya. Ikalawa, may chorba. Diba? Oh, pipiliin ba yung ibang tao? Siyempre, hindi. Pipiliin yung asawa dahil yung asawa, siguradong magmamalasakit yan para sa'yo. Tandaan nyo, ang asawa nyo, yan ang number 1. Nakakampi nyo na never dapat ninyo na ituturing na kaaway ninyo. Kung kayo nagtatalo, maaaring gusto lang itama kayo. Pero, mga kababayan, iisipin ninyo. Di ba, no? May chorba. Ano naman na walang chorba? O, di ba? O, wag niyong iisipin na ang inyong kabiyak, asawang babae, ay gagawa ng hindi maganda na ikakapahamak ninyo. Pagkakatandaan niyo yan, kasama na dito, word of wisdom natin, ha? Ang asawang babae, mga kababayan, ha? Binigay ni Lord sa inyo yan para maging kasama siya habang buhay. Kaya nga merong 2 kandila. Ito, explain natin na nga. Big Rodriguez, tabi ka na, naasiwa ako. Oo, naasiwa. Alam nyo ba na tuwing sermon sa kasal, merong 2 kandila. Yan ay sumisimbolo, mga kababayan, sa inyong 2 magkasama. Ang isa ay para sa babae at ang isa ay para sa lalaki, kandila. Pag sinindihan nyo yan, parang kayo, nauupos yung kandila at kayo naman ay ganun din. Patanda ng patanda hanggang patanda. Di ba? Minsan mga kababayan, sa hindi inaasahang pagkakataon, minsan namamatay ang kandila o humihina ang apoy ng isa. Kailangan parehas yan masigla ang apoy, para sabay. Ngayon mga kababayan, hindi dapat na kapag wala ng apoy yan at ikaw ay meron, iiwan mo na, kundi nandiyan ka para sindihan siya at para magkailaw. Nagigets nyo ba ako? Kasi pang matalino lang yung sinasabi ko pang matalino to. So yung mga sila Kayla, hindi nila maiintindihan to, mga kababayan, kasi may inaulo naman yan. 2 kandila, di ba? Ganon din sa lalaki. Kapag ka ang lalaki, eto na, papasok na rito yung kay First Lady at saka kay Pangulo. Na dapat, mga kababayan, kapag ka ang lalaki nanghihina, nandiyan dyan si babae. Ilalapit ang kanyang ilaw para sindihan din. Para lumago uli yung ilaw at pareha silang lumiwanag. Mas 2 nakasindi ang mga kandila, mas maliwanag ang buhay. Di ba? Kailangan yan, habang hanggat buhay sila, habang matayog, patanda ng patanda, ang kandila naman pababa ng pababa. Di ba? Dapat sabay yan na mayroong sindi. Di ba? At sabay yan na magkasamang bababa tumanda. Ganon ang simbolo ng kandila pagka kayo kinakasal. Hindi pa ako kinakasal ngayon mga kababayan. Kapag ang nangyari mga kababayan, yung isang kandila, hinayaan ninyo. Di ba? Kayo na lang mag-isa. May silbi pa ba? Mag-isa na lang, malungkot na mga kababayan. Malungkot na. Huy! Kung kinasal, Boss Mike? Pag kinasal. Pare ko, tama, di ba? Pero wag nyo, i-challenge ang mabait at matalinong asawa. Siyempre, next president nga di ba? Si Jung Pro, malungkot, wala nang chorba. Paano pag 3 kandila? Naku, Diyos ko. Hindi pinahihintulutan ng simbahan
sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Sa batas ng Diyos, sa batas ng tao. Ang merong kirida. Kailangan lagi po niyong tatandaan, dapat magmahal kayo ng isa. Pumangit man yan, dapat kayo mismong mga lalaki ang gumawa ng paraan na pagandahin. Sinabi ko na yun eh. Dapat pinapaganda nyo lagi yung asawa ninyo para hindi kayo nagsasawa. Dumarating kasi yung minsan sa buhay natin na parang napapangitan na tayo sa asawa nyong lalaki, sa asawa nyong babae. Abay, bilang kayo'y asawa, partner, ulitin ko, kayo lang ho ang magkakamping magdalawa. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung ano man problema nyong dalawa, huwag nyo na ipagsasabi sa iba. Kaya ako, kapag ka merong mga nagpo-post at pinopost nila yung partner nila, abay, ang sinisiraan nila, hindi lang yung partner nila, kundi pati sarili nila. Gawin yung pribado, yung inyong mga ganyang mga mga nangyayari sa inyong dalawa bilang mag-partner. Hindi pwedeng idamay ninyo yung mga kumparit-kumpare nyo. Baka mamaya, baka mamaya yung kumare nyo, doon magpa-comfort. O kaya sa kumpare nyo magpa-comfort. Diba? Huwag ganon. Ang problema ninyong mag-asawa, problema nyo lang. Doon nyo tapusin dahil walang ibang makakatulong, kayo lang dalawa lang yan. At matapos, ang inyong awayan, ang ending niyan, magkatabi pa rin kayo matulog. At wag nyo dapat, matanda ng kasabihan to, wag nyo palilipasin ang magdamag. Ang isang araw o patatagalin ang problema ninyo na hindi kayo nag-uusap o itinatamak o pinag-uusapan yung mga pinagkakagalitan ninyo. Kailangan dapat hindi pinapatagal yung mga problema, pinag-uusapan agad at inaayos. 'Di ba? At pagka pinag-usapan, kung ano man yung napag-usapan at napatawad nyo na isa't isa, dapat hindi nyo na yung binabalikan. Kapag binalikan ninyo yung mga kababayan, walang mangyayari sa buhay ninyo, maghiwalay na kayo. Ako na magsasabi, maghiwalay na kayo kung ibabalik nyo lagi yung mga pinag-aawayan nyo ng mga nakaraan. O, di ba? Padagdag ng padagdag lang yun eh. No, ibig sabihin, mga kababayan, pag nag-away kayo ulit, teka muna, tapos na yun, na-settle na natin yung problema na yan. Bakit natin babalikan? Hindi na makakatulong yun. Kung ano yung pinag-awayan natin o hindi natin pinagkasunduan ngayon, yun lang yung pag-awayan natin. Hindi po pwede na idadamay na natin yung dati, ganito, di ba, noon. Mahirap yun. Kasi sasabihin ko sa inyo, pagka ganon, kayong dalawa, maghiwalay na lang kayo. Kapag hiwalay, eto naman ako dyan. Kaysa tiisin ninyo yung partner ninyong ganyan na hindi nyo na matiis talaga. Huwag ho kayong manghinayang sa memories. Kasi pwede nyong ulitin yung mga memories sa iba. At kapag may nawala, lagi nyong tatandaan, merong kapalit. Huwag nyong panghihinayangan yung tinitiis nyo na mahabang panahon. Kasi baka mamaya, baka mamaya hindi talaga siya yung inyong soulmate. Baka mamaya iba. Di ba? Ngayon, mga kababayan, kapag may nawala, lagi niyong tatandaan, may kapalit. Di ba? Kaysa tiisin nyo habang buhay kayo ma-stress dyan. Baka sabihin nyo, sabi ni Boss Mike, huwag daw tayo maghiwalay. Tiisin mo ko, titiisin kita. Kung hindi na nga kayo masaya sa isa't isa. Mike Cervera lang po, ang inyong lingkod, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, sa mga hindi pa nakakapag-like bago ko kayo bitawan. Nag-like, share, and subscribe, mga kababayan. Huwag nyo nang ipagkakait yan. At kung nagustuhan nyo naman itong topic natin ngayong gabi, i-share nyo na sa gusto nyong patamaan. Maraming salamat po.
our beloved Boss Mike. Boss Mike.